SSS Emergency Loan Update 2026. Mas maraming members na ang pwedeng nang mag-apply ngayon dahil sa bagong update ng SSS. Pero ang tanong, eligible ka na ba talaga? Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung ano ang latest SSS Emergency Loan Update, pwede ba mag-loan kahit may salary or calamity loan, at practical tips para ma-approve ka. Hi mga Mima, welcome to Ate Roda PH, your simple guide sa SSS, government benefits at adulting life. Before we start, please subscribe to support this channel. So bago tayo pumunta sa latest update, alam nyo ba na pwedeng umabot hanggang 20,000 pesos ang SSS Emergency Loan? Kung mataas ang monthly contributions mo, around 3,000 pesos pataas, possible na maximum ang pwede mong ma-loan sa SSS Emergency Loan. Pero kung mas mababa ang SSS contributions mo, mas mababa rin ang loan amount. Ngayon, ito na ang pinaka-importanteng update from 36 months SSS contributions, ngayon naging 18 months na lang ang requirement. Ibig sabihin, para makapag-avail ng SSS Emergency Loan, kailangan mo lang ng at least 18 months total contribution. Dahil dito, mas maraming members ang qualified ngayon, lalo na yung hindi pa matagal nagkuhulo. Pero tandaan, hindi automatic approved kahit pasok ka sa 18 months. Bukod sa contributions, ito pa yung kailangan. At least 6 months latest contributions, may active disbursement account or registered bank account sa SSS online portal mo. Kasi kahit qualified ka sa SSS contributions, pwede ka pa rin ma-delay o ma-denied kung may issue sa SSS account mo. So sino ang pwedeng mag-apply? Lahat ng SSS members, basta pasok sa requirements. Ngayon, pwede bang mag-SSS emergency loan kahit may salary o calamity loan? Ang sagot, kung employed ka or employee, kailangan pa ng HR certification. Kaya mas maganda magtanong muna sa HR kung pwede kang mag-apply ng SSS emergency loan. Kasi may ibang companies na hindi ina-allow ang sabay-sabay na SSS loans. Pero kung OFW ka, voluntary member or self-employed, pwede kang mag-apply agad ng SSS Emergency Loan online. Makikita mo agad kung pwede kang mag-apply or hindi. Kapag pwedeng mag-apply ng SSS Emergency Loan, ay mag-proceed ang application mo. Ibig sabihin, qualified ka to apply sa emergency loan. Kapag hindi, hindi na nakapag-proceed sa application. Ibig sabihin, may pending loan issues o kaya wala ka pang disbursement account o kaya wala ka latest 6 months na contributions bago ka mag-loan. Kaya best tip is, subukan mong mag-apply sa SSS online portal mo, doon lalabas kung eligible ka ba talaga. So practical tip, kung hindi ka nakapag-proceed ng application sa SSS Emergency Loan, hindi agad ibig sabihin na disqualified ka. If may pending loan ka, check mo muna sa SSS account mo. Usually, ina-allow tayong mag-reloan after paying 1 year of our salary or calamity loan. And next is make sure na walang overdue na balance. If wala kang active na disbursement account, mag-enroll ka muna ng disbursement account. If walang latest 6 months contributions, need mo munang mag-contributions bago makapag-loan. Kasi sa application pa lang, malalaman mo na kung pwede kang mag-proceed or black ka na due to loan status or some issues sa iyong SSS account. So recap mga Mima, 18 months na lang ang requirement ng SSS Emergency Loan. Mas maraming members na ang qualified dahil sa updated requirement ng SSS Emergency Loan at pwedeng umabot ng 20,000 pesos ang pwede mong malon sa SSS Emergency Loan. At yun lang mga Mima, sana nakatulong tong video na ito. Thank you so much for watching, and if you have any questions, just comment below. Don't forget to subscribe to our channel and see you on our next vlog.